Kasama po ba sa mga kausap ninyo, sir, yung the progressive, ano tawag sa slate nila, yung Makabayan na mag-launch daw ng full slate, pero isa pa lang sa ngayon ang na-announce sila officially, ano? Are you in talks with them? On a personal level, yes. Pero wala pa talaga yung formal na usapan. Ito nga, recently I was just with mga Makabayan representatives, si Franz Castro, she's running, Arlene Brosas of Gabriela, pinag-iisipan niya, no? And then nabanggit si Teddy, former representative Teddy Casino maaari. So parang ang balak nila is ito kwento sila sa akin. So ang balak nila is may mga sektor ay meron siyang representative na tatakbo dun sa Senate slate nila, no? And then recently rin kasama ko si Calio sa isang talk show about ang aming identification is kasi sila left talaga no. So kami naman sabi ko progressive, so that's center to left kung mag-usapan natin ng ideological spectrum. So sabi ko progressive. Yes. Si Luke sabi ni Calyodi siguradong tatakbo daw, no. Nag-usap naman kami ni Luke noon. Yung dalawang yun talaga Kong nagtuturuan talaga yung dalawang yan si Calyodi sa si Calyo ko. Nagtuturuan talaga yung dalawang yun eh. Sabi ko na nga sige pa. Sabi ko kay Calyodi. Sige pa. Ang gusto kasi napakinggan ko yung statement na nila Canato, no? Reyes at saka si Calyodi. Sabi ko parehong-pareho no na yun, gusto ko mag-present ng talagang malinaw na ito ang tunay. Sabi ko, ba't hindi kayo mag-usap? Kasi pareho naman yung mga sinasabi nyo na wag naman puro political dynasties or elite, no? Yun daw ang mga Senate, mga political parties. So, kinakailangan isang Senate slate na progresibo at saka malino yung plataforma. They speak the same language, pero hindi sila nag-uusap. Hindi sila nag-uusap. So, sabi ko, it's high time na mag-usap-usap tayo kung gusto talaga nating na ipakita na itong alternatibo sa mga Marcoses at saka sa Duterte. So, hopefully, no, magkaroon ng kasi sabi niyo nga, no? Sabi niyo, gusto niyo pag-usapin dalawa. Kasi nga, di ba may talks nga pinafloat ni Senator Trillanes na maaring makialyado ang opposition o liberal sa Marcos. May ganoon eh. Pero syempre, binlas o tinurn down. Ang mas posible pa ngayon, yan, yung mga progressive, mga left, mga kung ano man, pero sila hindi nag-uusap. Pero realistically, kung ang tanong ko actually ito, didikit ko lang, no? Realistically, kahit naman ang administrasyon, hindi sila makabuo ng 12 eh. Di ba yung parang ganun eh? Exactly. Kahit naman ang mga Duterte, hindi rin makabuo ng 12. 4 lang atay na nila. So, exactly. Is there a conscious effort din na bumuo ng 12 or alam nyo na rin in your own selves, no, sa bawat kampo na ito, na medyo malabo ang 12 ngayong midterm. So, ang gagawin natin, winnability muna. Ganun po ba, Kong Teddy, ang iniisip natin? Kasi kung sobrang dami, hindi naman to parang bilyar. Lakas tira, lakas pag-asa eh. So, sobrang dami. The more chances of winning. Hindi naman gano'n. So ano pong pananaw nyo rito? Well, kami sa Liberal Party, strategic plan talaga namin is for 2025, makapagpanalo ng kahit man lang iilang senador. No? We're not expecting to, midterm elections to eh. No, midterm. On the other hand, the opportunity ngayon because I don't think na merong isang slate na mag-dominate sa Senate elections. So, I'm sure ang tao, okay, kukuha siya sa Marcoses, kukuha siya sa Duterte slate, at titignan niya rin yung mga ibang mga alternative slates. Opposition. So, I think ganun ang mangyayari. Unlike in 2019, di ba, nung Ocho Diretso, talagang, talagang administration versus the Ocho Diretso. Ito hindi Marami siyang mga slate. So, sa tingin namin, victory na, lalo-lalo na kung iniisip natin is preparing for 2025. Tagumpay na kung, at least sa amin sa liberals, kung meron kang maipanalo na senador itong darating na 2025. And kung sakasakaling matuloy nga na magkaroon ng alyansa yung tunay na opposition, then mas maigi yun. Ako sorry kailangan ko lang insert to kasi kanina pa nagbabanggit si Kong Teddy niyan eh. Ito yung mga keywords mo eh. Alternatibo, tunay, oposisyon. Di ba? Parang ganun.
Ako, ang tanong ko lang ito, very ano to, kasi diba nagpo-float yung Duterte camp na sila daw ay opposition rin. Ganyan. Ikaw nagsasabi ka ngayon alternatibo, progresibo, oposisyon, tunay na oposisyon. Is the Liberal Party willing or letting go na of that brand na kayo ay opposition? Or meron ba kayong sinasabi na ano ba talaga ang tunay na opposition? Sino ba talaga ang opposition sa ngayon sa ating political sino arena, Kong? Sige nga. Hahaba kasi ang diskusyon pagpaliwanag natin. Ano bang ibig sabihin ng opposition? Diba? Yan, Ika nga ni Calyodi, maaari naman na talaga ang Dutertes ngayon is opposition to the Marcos administration. Of the Marcos administration. But syempre, kung pag-uusapan na, ano bang ibig sabihin ng opposition? Meron bang batayan? But kaya nga, ang ginagamitan namin, whether it's independent opposition, ako, I'd say alternative to the Marcoses and the Dutertes. Kasi, yan, alternative sa dalawang yun. Parang gano'n, kasi gano'n na nga. And then, kung parang katutubo, kung mag-self-identify ka, ano ba talaga ang tunay mong tribo, then sabihin ko na lang, progressive, progressive left. No? Although, kasi ang Pilipino, medyo, praning sila doon sa left, di ba? Pag ginamit mo yung, but kinakailangan na lang ipaliwanag mo na itong mga grupo na nagkasanib puwersa sana, ay meron siya talagang batayan o may pinagalaban na plataforma at teolohiya, no? But definitely, siyempre, pag messaging ka sa publiko, kami ang alternatibo doon sa mga Marcoses at saka sa mga Dutertes, no? Okay, sige. Yung isa na yung pambato pala, sir, si Attorney Chel, hindi na isama dun sa Pulse Asia survey, nakakalabas lang like 2 days ago, no? Did you notice Pero that? nagano naman, naghumingi naman ng dispensa ang Pulse. Oo nga pero kahit na syempre, sayang pa din, it's a gauge for LP to find out. How did you feel when you discovered na parang nakalimutan, no? Nawala. Paano ba ang explanation, Michael? At hindi nasama nga si Attorney Chel, parang it was overlooked. Naman sinabi nila inadvertently ata ang pagkakabanggit. How did you feel about that, sir? Yeah. But una talaga, siyempre tumakbo ang Senado ng last elections. It's a popularity game. No? That's what the Senate is. Kaya naiintindihan ko kung meron mga talagang napakahusay na mga politicians sana, even the Vice Presidency, Ma'am Leni Robredo, na medyo ayaw nilang lumahok doon sa Senate slate. Kasi at the end of the day, kung sinong kilala ng tao, yun yung nananalo. Kaya nga, nakaka-frustrate kung titignan mo yung, magtignan mo yung Pulse survey, magkakapatid, mukhang darating ang punto na ang Senado ay magiging pamilya na lang, di ba? Mag-ama, mag-ina, magkapatid, mag-tita. Well, yun na nga. That's the problem. So therefore, ganun rin. No? Attorney Chel, napakahusay, pero as usual, ang naiisip, top of mind, ay yung mga may pangalan na. No? So it's either artista ka o bahagi ka ng political dynasty. But that has to change. That has to change. No? So hopefully, yun nga, tulad ng sabi ko, 2025 strategically, makapagpanalo ka man lang ng ilang senador. Kasi ano rin yun gauge rin yan kung may puwersa ka ba for 2028. And then magkaroon ka ng mga boses, no, party list man o mga ilang kongresista doon sa House of Representatives. And then from there, let's plan, no, mas magaling na dapat ang pagpaplano natin, mas maaga papunta sa 2028. Ako may kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.